Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. So, 말하기와 듣기 part. Let's start with 말하기, speaking. 사bi dito, 선생님과 통화하고 싶어서 전화를 걸었어요. So, ano yung sabi dyan? So, gusto kong makipag-usap kay teacher. So, 통화하고 싶어서, wanted to speak to teacher. Okay? Over the phone. Okay? So, over the phone ito Yan, 통화. Pag sinabi mong 통화, over the phone yan. May line ng phone na gagamitin. So, 싶어서. So, again, yung so dito, 그래서, that's why. 전화를 걸었어요. That's why I called. Ayan, made the phone call. Okay? Gusto kong makausap si teacher sa phone, kaya tinawagan ko siya. So, 다음과 같이 이야기해보세요. So, basahin natin yung conversation. Sabi ni 직원, employee, 여보세요, 다문화 센터입니다. Ano yung sabi niya? Hello, this is Multicultural Center. Yan, sumagot si Rahuman. 안녕하세요. 저는 라흐만이라고 하는데요. 정아라 선생님 좀 바꿔주세요. So sabi niya, no, hello po. Si Raman po ito. This is Raman. 정아라 선생님 좀 바꿔주세요. Can I speak or may I speak to Teacher 정아라? So yun yung gusto niya sabihin. Pwede ko po bang makausap si Miss Ara or si Teacher Jong Ara. So, pag sinabing bakwo, change. So, ibig sabihin, from dun sa tumanggap ng call, magpapalit sila ni Jong Ara. So, si Ma'am Ara na yung magre-receive. Tapos, ano yung sagot ng Jigwon? Jong Ara 선생님은 지금 자리에 안 계세요. So, wala daw si Ma'am Ara, no? 지금, now, 자리에. So, 자리 means yung place niya kung saan nakaupo si Ma'am Ara. Yan, dito. So, wala siya sa ano niya ngayon, sa ano yung tawag natin dito sa Tagalog. Yung, basta yung lugar na specific para kay Miss Chong Ara. So, sabi niya, 안 계세요. So, wala. Wala siya dito ngayon. 그런데 무슨 일이에요? So, parang, ano pong may tutulong ko? Yun sa Tagalog. How may I help you? Or what's the matter? Ayan. Tapos, sagot si Rahman, 오늘 수업에 갈 수 없어서 전화했어요. Sabi niya, hindi po kasi ako makaka-attend ng class. Okay, hindi ako makakapunta ng class. 갈 수 없어서 전화했어요. Kaya tumawag ako. So, I cannot attend the class today. That's why I called. Yan. 직원, 그럼 제가 말씀 전해 드릴게요. Ganun ba? Sige, ipapaabot ko na lang yung sinabi mo. Yun yung ibig sabihin nitong sentence na to. Oh, is that so? Okay, I'll tell it to her. Ayan, kay Ma'am Jong Ara daw. 말씀, yung sinabi niya. 전해, parang re-relay mo yung message. Okay? So, relay the message to Miss or Teacher Jong Ara. Ayan. So, bakit hindi makapasok si Raman? Ayan, no? Napilay kasi. Ayan. So, yan yung number 1. Okay, so papalitan natin siya ngayon ng number 2. 한국전제. So, hindi na siya sa Multicultural Center tatawag. Saan na? 한국전자. 전자. Okay. Tapos, ano yung niya? Sino yung tatawagan niya? 팀장님. So, baka pangalan to ng office. 한국전자 Korean Electronics. 회사에 못 가다. Hindi din siya makakapasok kasi pilay nga ulit siya. So, nagbago lang yung setting, no? So, kanina sa multicultural, this time, sa company siya tatawag. Okay, so magiging, 여보세요, 한국전자입니다. Ayan. So, ito magiging palitan natin ng kulay. So, for number 2, ayan na. So, ito yung mga gagamitin natin. Ay, sorry. Ayan. So, dito, magiging 한국전자. Korean Electronics. Hello, this is Korean Electronics. Yan. 한국전자입니다. 안녕하세요. 저는 라흐만이라고 하는데요. So, dito, magiging 팀장님 na siya, no? 팀장님, 좀 바꿔주세요. Tapos, dito, 팀장님은, okay, 팀장님은, so same. 팀장님은 지금 자리에 안 계세요. 그런데 무슨 일이에요? Tapos dito, 오늘, hindi na siya 수업, ano na siya, 회사. 회사에
So, instead of dito, suobe 못 가다. Same, no? So, dito din, 못 가다. Ano yung ginamit niya? 갈 수 없어. So, 회사에 갈 수 없어서. So, same lang to ng meaning, iba lang ng form ng pagkakasabi. Yan. So, 회사에 갈 수 없어서 전화했어요. 그럼 제가 전해드릴게요. Okay? So, yan yung magiging number 2 natin. Pinalitan lang natin, no? Again, yung 못 가다, tsaka 갈 수 없어서, same meaning, different format. Okay? So, I can't go. Hindi ako makakapunta. Yan. Next, punta tayo sa listening. Number 2, sabi, 여러분은 내일 한국어 수업에 갈 수 없어요. So, you cannot go to your Korean language class tomorrow. Di ka makakapasok bukas sa Korean language class. Ano yung gagawin? 선생님께 전화로 이야기해보세요. So, you have to tell to your teacher that you cannot attend tomorrow through a phone call. Okay? So, via phone call, tatawag ka and sasabihin mo kay teacher na hindi ka makaka-attend tomorrow. So, paano yon? So, paano yung start pagtatawag sa phone? Hello, 여보세요. Yan. 여보세요. Tapos, if maalala nyo yung sa marhagi kanina, paano yung sinabi ni Ramin? Pinanggit niya yung pangalan niya, no? In-introduce niya muna kung sino yung tumatawag. So, siya yung tumatawag, sabi niya, 라민이라고 하는데요. So, tayo din. Gamitin natin yung name ko. 린이라고 하는데요. Yan. Tapos, pwede mo nang sabihin kung bakit ka tumawag. Okay, so, pwedeng simple, 내일 수업에 갈 수 없어서 전화를 했어요. Ayan. So, pwedeng as simple as this. Okay? So, if you want to say yung reason, you want to add your reason why you cannot go, pwede mo ring sabihin. So, sabihin natin ang reason mo is you're not feeling well. So, pwede mong sabihin, 여보세요, 린이라고 하는데요. Tapos, yan. So, teka, baguhin natin. So, ito yung iyong first sentence. Okay. So, hello, and then introduce yourself as the one who's calling, and then, 린이라고 하는데요. Then, sabihin mo yung reason mo. 컨디션이 안 좋아서. So, ibig sabihin, hindi maganda yung pakiramdam mo or yung condition mo. Okay? You're not feeling well. 컨디션이 안 좋아서 내일 수업에 못 갈 것 같아요. So, pwede yon, or dahil hindi pa natin naaral yung grammar na yon, hindi ko muna yun sasabihin. So, sabihin natin, 수업에 갈 수 없어요. Yan. Tapos, 그래서 전화를 했어요. Ayan, pwede to. Or kung gusto mo paikliin to, gawin mo lang siyang isang sentence. 갈 수 없어서 전화를 했어요. Okay, you can also do it like that. Now, punta na tayo sa ating listening. So, sabi, no, Ramin 씨와 아나이 씨가 이야기해요. So, Ramin and Anais are talking. 잘 듣고 답해보세요. Number 1 question. 두 사람은 오늘 무슨 약속이 있어요? 무슨 약속? 약속 means plan. Okay? Or your schedule for that day. Okay? Pakinggan daw natin anong meron sa araw na yon. Number 2, 라민 씨는 아나이 씨에게 어떻게 연락했어요? How did Ramin reach out to Anais? Okay? Paano niya kinontak? Paano kinontak ni Ramin si Anais? So, let's listen. 듣기. 라민 씨와 아나이스 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 여보세요? 라민, 지금 어디야? 나 지금 버스 아니야. 그런데 길이 많이 막혀. 그럼 모임에 언제 올 수 있어? 다른 유학생 친구들 다 왔어. 미안해. 많이 늦을 거야. 나 기다리지 말고 먼저 먹어. 응, 알았어. 이따 다시 전화해.
Ayan, so may answer na tayo sa number 2. Unang-una, yung hint, ano yung sinabi ni Ramin nung unang-una? Yoboseyo. So, hello. So, malamang tinatawagan siya, di ba? So, tapos yung huli, yung sagot ni Anais sa huli, dashi Jonwa 할게요. So, tatawag ako ulit. I'm going to call you again. So, dito, Ramin 씨는 Anais 씨에게 어떻게 연락했어요? So, si Ramin yung tumawag. So, 통화. Okay, pwede na sagutin na 전화를 했어요. Ayan. 라민 씨는 아나이 씨에게, so we can start our sentence with this one. tapos 전화를 했어요. Ayan. So, number 1 question. 두 사람은 오늘 무슨 약속? So, ano yung nakaschedule nila or plan nila for today? So, based dun sa narinig nating conversation, binanggit yung moim. Moim is gathering, okay? Or meeting, group meeting or group gathering. Tapos, sabi ni Anais, 유학생들 다 왔어요. Sabi niya, dumating na daw nga lahat ng 유학생. Ano yung 유학생? Foreign student. So, magkakaklase silang mga foreigners na student na malamang nag-aaral ng Korean language. Okay? So, 유학생, foreign students. Okay? Sabi niya, dumating na yung mga kaklase nating foreigner. Ayan. So, tapos, sabi ni Ramin, nako, malilate ako. Sabi niya, 많이 늦을게요. I'll be late. Sabi niya, 먼저 먹어요. Sabi niya. So, mauna na kayong kumain. Sabi. So, ano yung, nila, dahil sinabi na 먼저 먹어. Ayan. Tapos, ano yung hint, 모임, gathering. Sino-sino? Silang mga magkakaklaseng foreigner. So, dito, pwede nating isagot na, 오늘 무슨 약속 있어요? 유학생 모임. So, nag-gather yung mga foreign student. Okay? Meeting ng mga foreign student. 유학생 모임이 있어요. Ayan. So, pwede tong sagot na to. So, 두 사람은 오늘, tapos dugtong nyo siya. 유학생 모임이 있어요. Okay? And if na-notice nyo, casual yung usapan nila. 먼저 먹어. Ayan, walang yo. 다시 전화할게. Ayan. So, dito lang sa yoboseyo merong yo. Ayan. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.